And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. At parang may makukulong. Naku po mga kababayan, dahil nga mga kapatid, nagsalita na po itong si Secretary Gibo Teodoro mga kababayan, patungkol dito sa pulboronic video ni President Marcos, na kung saan mga kapatid pinapakalat po ito ngayon ng mga grupo nila Duterte, lalo na yung mga vloggers ni Duterte mga kababayan. Lahat ng vloggers ni Duterte ngayon mga kapatid ay pinapakalat itong pulboronic video ni President Marcos, na kung saan mga kababayan umabot na po ito sa opisina ngayon ni Secretary Gibo Teodoro. At ayon nga dito kay Secretary Gibo Teodoro mga kababayan, iimbestigahan nila ito at pananagutin lahat ng involved dito sa pulboronic video. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin to at bigyan natin ng ating opinion at reaction. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Okay. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Unang-una sa lahat mga kababayan, kung gusto nilang matukoy kung sino ang nagpakalat nito, well, simple lang mga kapatid. Ang video kasi na ito, ayon sa claim ni Maharlika, ay galing ito kay former President Duterte. Yan po ang sinasabi ni Maharlika mga kababayan, na kung saan pinorward ito ngayon kay Maharlika mga kapatid. At si Maharlika ang nagpakalat dito gamit ang kumpanya ni Kibuloy na SMNI. Kasi nga mga kababayan, SMNI po ang nag-ere nito mga kapatid, doon sa ibang bansa, I think sa California yata kung di ako nagkakamali. 'Di ba? Sa SMNI po ito unang pinalabas mga kababayan, na di umano nagpa-teaser di umano sila mga kapatid doon sa kanilang isinagawang mautog rally doon sa California. Ngayon, kung mapanood ito ni Secretary Gibo, para hindi na po kayo mahirapan Secretary, natukuyin kung sino yung mga involved dito. Unang-una po si Duterte, pangalawa si Maharlika, pangatlo ang SMNI, at pang-apat mga kababayan, lahat ng vloggers ni Duterte. Sila po lahat niyan, Sila po lahat niyan ang nagpakalat nitong pulboronic video ni BBM. Sila po ang dapat ninyong hulihin. Wala naman kasing iba na may gustong gumawa yan sa presidente natin, kundi mismong itong grupo ni former President Duterte. 'Di ba? Bago pa man lumabas yung video na yan, bago pa man nila i-air yan sa kahit saang mga social media, napag-usapan na natin dito yan at matagal na po yang na-debunk. Kasi nga mga kapatid, AI lang po ang talagang pwedeng gamitin nila para makagawa sila ng video ni President Marcos na gumagamit ng illegal na pulburon. 'Di ba? Ang problema mga kababayan, gumawa sila ng tawag dito, pulboronic video ni BBM, hindi pa ginalingan. Yung quality mga kapatid, pang low quality talaga. 'Di ba? Sinong maniniwala niyan? 'Di ba? Gagawa na lang kayo ng katarantaduhan, hindi niyo pa ginalingan. Nang sa ganun, maniwala naman, paniwalaan naman ng taong bayan. Yung ginawa nila mga kababayan, malabo pa sa lahat ng malabo. Di ba? Pero, gaya na sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng mga propaganda nila Duterte, lahat ng mga propaganda na yan, para po yan, sa iisang purpose. At ano 'yon? I-destabilize ang gobyerno ni Marcos nang sa ganon i-take over ito ng mga Duterte.
'Di ba? Yan lang naman ang dahilan, mga kapatid. No? Kung mahina-hina lang ang presidenteng nakaupo diyan, no? Nako, matagal nang natakot dito sa pananakot nila Duterte. Kanya nga lang, mga kababayan, kung authoritarian itong si Duterte, mas authoritarian itong si Marcos. No? Kaya hindi nila pwedeng idaan sa pangbata, no, na paninira itong gobyerno ni BBM, no? Hindi nila pwedeng idaan sa ganon dahil plano pa lang nila na debunk na. Pinaplano pa lang nila, mga kapatid, yung mga ganyang bagay. Dinidebunk na yan ngayon, no, ng mga supporters ni Marcos. Yun po ang totoo dyan. Tuloy. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nako, bago nyo pa nasabi yan, Secretary, no? Paulit-ulit ko nang sinasabi dito sa aking platform, no, na itong mga mautog rally na yan, ang purpose niyan ay i-destabilize ang Marcos government, no? Yan po talaga ang purpose niyan, no? Yan po ay matatawag natin na destabilization rally dahil ang message po ng kanilang rally, no, ng bawat rally nila ay puro paninira lamang sa iisang tao or sa iisang pamilya. At sino yon? Ang pamilya ng presidente. 'Di ba? Kasi nga, mga kababayan, gusto nilang pababain si Marcos. Kaya nga yung mga placards nila, Marcos resign. 'Di ba? Lahat sila binabalahura, no? Binabalahura ang pamilya Marcos. O ngayon, may isang vlogger diyan na dikit kay Digong, mga kapatid, no? Na parang naghuhugas kamay na matapos lumabas, no, yung polboronic video na di umano, sabi niya sa kanyang live, mga kababayan, wala naman daw silang interest, no, na pababain sa pwesto si Marcos. No? Noong lumabas ang video, mga kapatid, at hindi ito tinangkilik ng taong bayan, naghuhugas kamay na, advance na siya, mga kababayan, no? Advance na siya siguro nung napanood niya ang video. Kasi nga pinalabas na ito sa pinalabas na nga ito sa Amerika eh. Noong napanood niya siguro ang video, mga kapatid, at maging siya nakumbinsi na halatang peke yung video, naghugas kamay na, no? Na di umano, mga kababayan, wala naman daw silang plano na pababain sa pwesto si Marcos. Maging si Tatay Digong daw, mga kapatid, no, ay wala naman daw sinasabi na gusto niyang bumaba sa pwesto si Marcos. 'Di ba? Bumabaliktad na sila ngayon. Pero kung tutuusin, mga kababayan, kay Maharlika mismo galing, no? Lumabas mismo ito sa dila ni Maharlika na yung polboronic video ay galing kay Duterte, no? Na kung saan pinakalat ito ni Maharlika, no? Si Maharlika ang may hawak nito ngayon. Na kung saan din, mga kababayan, inere ito ng SMNI, no? Doon sa kanilang mautog rally sa Amerika. Na ngayon din, mga kababayan, kinalat din ito ngayon ng kanilang mga vloggers, no? Ng mga Duterte vloggers. Oh, ngayon kung maghahanap kayo, no, kung maririnig niyo lang sana ako, DND Secretary, no, kung gusto nyong hanapin kung sino ang mga salarin diyan, simple lang, hulihin niyo si Duterte, si Maharlika, no, tapos itong SMNI na siyang nag-ere niyan doon, no, sa American, yung sa teaser nila na pinatagilid pa di umano. Pagkatapos lahat ng Duterte vloggers, kasuhan ninyo. 'Di ba? Kasuhan niyo po, napakadali lang 'yan. Oh. Kung hindi niyo alam ang pangalan, no, pwede niyo i-message, no? Since na nasa gobyerno naman kayo, pwede po kayo magpadala ng demand letter sa YouTube or sa Facebook, no? Para mapa-take down yung mga channel ng mga yan. Ganon lang kasimple yan, DND Secretary. Magpadala kayo ng message kay Facebook or kay YouTube, no? Para kunin yung mga detalye ng kanilang sinisendan, no, ng revenue buwan-buwan. And panigurado, bibigyan kayo ng YouTube niyan dahil kuan kayo eh. Nasa gobyerno kayo eh. 'Di ba? At tapos, pwede niyo na ring i-request sa YouTube at sa Facebook na i-take down ang mga channel niyan. Ganun lang kasimple yung DND Secretary, no? Ito po, sana mapanood niyo to. Ito po ay idea lamang, no, na binibigay ko sa inyo kung paano niyo masupil itong mga
fake news peddler tulad nitong mga vloggers ni Duterte. No? Lahat yan, ipa-take down nyo na po sana. Tuloy! Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Diba? Isang uri ng pambabastos yan. No? Tapos sasabihin nila, mahal daw nila ang Pilipinas. No? Kung mahal mo ang sarili mong bayan, hindi mo babastusin, no, ang sarili mong bayan. Hindi porket hindi nyo lang nakuha yung mga gusto nyo sa gobyerno, ay babastusin nyo na kung sino man yung nakaupo diyang, kung sino man yung nakaupo diyang presidente. Diba? Ganon kasi ginagawa nila Duterte, mga kababayan. No? Hindi kasi nila makuha, no, yung mga pabor na gusto nila. Kaya ngayon, mga kapatid, nagwawala sila. No? At isa pa sa mga rason dyan, interesado si Digong, mga kapatid, no, na makabalik sa pwesto. Kasi nga, na-addict na siya sa pagiging presidente. Ikaw ba naman nasa control mo ang lahat ng bagay dito sa Pilipinas. Hindi ka ba mahuhumaling dyan? Baga nalunod si Duterte, mga kababayan, sa kapangyarihan. Kaya ngayon, ayan, nagwawala sila. Pero uulitin ko, mga kapatid, no, ayon kay Maharlika, mga kababayan, na siyang kaibigan nila Duterte, no, na tinatangkilik at sinasamba naman lahat ng DD shit vloggers, no. Si Digong ang merong hawak ng video na yan. Na ngayon, mga kapatid, pinorward kay Maharlika. Na kung saan si Maharlika din ang nagpakalat. Na pinakalat din ngayon ng mga DD shit vloggers. No, sila po ang salarin yan, mga kababayan. Kung gustong malaman ng ating gobyerno kung sino ang salarin dyan, pwede na nilang hulihin yung mga yan. Diba? Sila po, napakadali ng i-trace niyan dahil ilang taon na rin nilang pinapangalandakan yung polboronic video na yan. Tuloy! Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Siyempre, mga abogado yung mga kasapi nila dyan, no? Mga abogadong polpol. Dapat dyan, mga kapatid, kung ako dito sa ating gobyerno, ako dito kila Gibo Chodoro, naku, ipadisbar nila lahat ng mga abogado na yan. Diba? Nag-aral sila ng batas pero sila mismo ang naglapastangan sa batas ng Pilipinas. Nag-aral sila ng batas, mga kababayan, para alam nila kung paano babuyin ang saligang batas ng Pilipinas. Tingnan nyo, no? Sa Amerika nila unang pinalabas yan. Nang sa ganon, mga kapatid, safe sila sa mga kaso. Kanya nga lang, mga kababayan, no, gusto itong imbestigahan ng ating gobyerno. Tuloy. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Actually, mga kapatid, yan si Maharlika, pwede nang ipa-wanted yan doon sa Amerika Diba? Sa dami na po ng kaso niya, mga kababayan, pwede na po siyang ipa-wanted doon. No? Doon pa lang sa mga lumabas na mga leaks, mga kapatid, na di umano siya, no, ang utak sa pagpatay doon sa kanyang mister. Isa na yan, no? Matatawag na nating pugante itong si Maharlika, mga kababayan. Pangalawa, mga kapatid, no, itong mga paglabas ngayon ng polboronic video, no, itong ginagamit lang material sa pagsira sa pangalan ng presidente, pwede na rin ito maging basihan, mga kababayan, para yang si Maharlika, mga kapatid, ay makulong. Di ba? Pwede na rin po yung gamitin. No? Kasi makailang beses nila, ang dami ng mga video, nagkalat na ang mga video ni Maharlika sa Facebook, mga kababayan, at sa YouTube at sa TikTok, no, na di umano, hawak niya ang polboronic video ni Kuting. Di ba? So yung mga yan, no, pwede nang gamiting material yan. Dahil mismo, no, si Maharlika nag-admit na siya mismo, no, ang may hawak sa polboronic video na galing naman kay Duterte. Di ba? So, I think madali na lang yan para sa ating gobyerno, mga kapatid,
no, na ipatugis itong si Maharlika, no, nang sa kano naman maserve naman sa kanila yung justice. Kaya kung ako dito sa ating gobyerno, mga kapatid, ano, himukin nila ang gobyerno ng Amerika, no, na filean ng kaso itong si Maharlika, tapos mga kababayan, pagka nahuli itong si Maharlika, ipa-deport dito sa Pilipinas. Nang sa ganon, mga kapatid, dito niya pagdusahan yung kanyang mga kasalanan. Diba? Ganon lang kasimple yun. Tuloy muna natin to. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ako mga kapatid, bigong-bigo na sila Duterte dito. No? Hindi umepekto yung pinapangalandakan nilang meron na di umano, no, sa mga AFP at sa mga kapulisan ang umaanib sa kanila, no. Bigong-bigo sila mga kababayan, no. Mismong si DND Secretary na mismo ang nagsabi, no, na lahat ng miyembro, no, lahat ng opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay maninindigan sa likod ni President Marcos. Ibig sabihin nito mga kababayan, dinidebunk na nila itong claim nila Duterte, mga kapatid. Dinidebunk na nila yung mga pinapakalat nila Duterte na meron na di umanong mga miyembro dyan sa mga kapulisan ang umaanib sa kanila. Diba? Ganun lang kasimple yun. Wala na mga kababayan. Indikasyon na yan na bagsak na po si former President Duterte. Tuloy. Ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay... Ang saklap naman nun, isip bata. Sabagay mga kapatid, mga isip bata naman talaga sila. 'Di ba? Lalo na yung mga yung mga supporters sila Duterte, mga isip bata yan. Kasi kung isip matanda yan mga kababayan, hindi magpapauto yan, no, dito sa mga kwentong barbero nila Duterte. No, hindi magpapadala yan mga kapatid sa mga fake news nila Duterte. Kanya nga lang isip bata nga eh. 'Di ba? Isip bata nga sila eh. Kaya tawag dito, nadadala sila mga kababayan sa mga propaganda nila Duterte na discarding bata lang din. 'Di ba? Ano sabi ni Secretary Gibo Teodoro, pang-isip bata lang daw na tira yang ginagawa nila Duterte. 'Di ba? Nananaginip na lang talaga sila ng gising ngayon mga kapatid, ano? Naniniwala sila mga kababayan na marami pa silang pwedeng kumalaban sa gobyerno ni Marcos. Pero kung tutuusin mga kapatid, ano, nilangaw yung kanilang zona diyan sa may liwasang Bonifacio. 'Di ba? Nilangaw sila mga kapatid to the point na nagzumba na lang daw sila doon. 'Di ba? Wala, talon-talo na talaga sila Duterte mga kababayan. Hindi na talaga makakalusot yung mga yan mga kapatid, no? Kaya kung ako dito kay President Marcos mga kapatid, ano, papasukin na lang kaya niya ang ICC, no? Para masettle ito ng minsanan. Dahil pag wala na si Duterte mga kapatid, no, yung mga DD shit vloggers na yan, gutom ang abutin yan. Umaasa lang naman yan mga kababayan, no, sa bayad ng nila Duterte sa kanila, no? Pag wala nang makuhang bayad yan mula dito kay Duterte, kasi nga kung makulong sila Duterte sa ICC mga kapatid, yang mga yan magsipulasan na rin yan, no? Tra-traidor din yan mismo dyan kay Duterte. Yan din ang magta-traidor mga kapatid kay former President Duterte. Kasi nga nabubuhay lang naman yung mga vloggers na yan dahil sa views nila kay Duterte. Pag wala si Duterte mga kababayan, ibig sabihin wala silang puhunan. Ganun na kasimple yan, tuloy. Mariin po naming tututulan at lalabanan. Okay. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Patay na talaga si Duterte dito mga kapatid. No? Magsasanib puwersa na lahat ng ahensya ng sandatahang lakas ng gobyerno para huntingin sila.
Tuloy. Pang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Simple lang yan, DND Secretary. Gaya ng sabi ko sa inyo, no, kung gusto nyong hanapin kung sino ang pinuno niyan, nasa Davao lang, no, tatay ng Vice President natin. No, si Digong talaga ang ulo ng mautog na yan, no, yung mautog movement na yan na teroristang grupo. 'Di ba? Tapos ang nagpakalat nga ng video si Maharlika. Yung video galing kay Digong, pinakalat ni Maharlika, no, na kung saan pinashowing din ng SMNI, no, na isang tawang fake news company ni Kibuloy, na kung saan pinakalat din ng mga DDShit vloggers. Yung mga DDShit vloggers, lahat yan, no, walang ni isa niyan, no, ang exempted, lahat yan sila kasabwat dito, no, sa polboronic video ni BBM. Sila ang nagmaniobra lahat niyan, mga kababayan, ano. Kaya kung ako dito kay DND Secretary, no, lahat ng mga kasapi diyan sa Maisog, pati lahat mga vloggers, no, padalhan nila ng subpina, 'di ba? Wag na subpina, warrant of arrest na lang. Kasi krimen na 'to eh. No, krimen na po yung ginagawa nila, mga kapatid. Biruin mo kung magtagumpay sila dito, mga kababayan, ano, sa kanilang ginagawang pag-destabilize sa gobyerno ni Marcos. Anong kakahinatnan ng bayan natin? Di ba civil war, mga kapatid? Civil war, mga kababayan. Gusto nila ng civil war para mag-declare ng martial law si Marcos. At pag nag-declare daw ng martial law si Marcos, mag-people power daw sila. Di ba? Ganon yung plano nila eh. Oh. Kaya kung ako dito kay DND Secretary, ano, ang magbaba na kayo ng mga warrant of arrest ng mga yan, no, ng mga DDShit vloggers. Sama niyo na yan si Duterte. 'Di ba? Huwag na tayo magbulag-bulagan. No, sila lang naman, nakikita niyo naman eh, na sila Duterte lang ang nandyan. 'Di ba? Sila Duterte yung nasa likod ng lahat ng ito. 'Di ba? Huwag na kayo magpigil. I-poll blast niyo na. No. Pati si Maharlika sa Amerika, ipakuha nyo. Anong tawag doon? Ipa-extract, no, nang mauwi yan dito sa Pilipinas at dito niya pagdusahan yung kanyang mga kasalanan sa taong bayan. 'Di ba? Kasi maraming kaso si Maharlika eh. No? Maraming kaso na kinakaharap, especially doon daw sa kanyang mister, no, na kung saan siya daw ang pinaka suspect noon, no, ayon sa mga kumakalat ngayon na balita, no, na binabalita ngayon ng ibang vloggers, mga kababayan, no? At yun ay may dokumento, may dokumento yon na nagpapatunay, no, na salarin itong si Madam Maharlika. Tuloy. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kasi nga, mga kapatid, ano, pagiging swapang kasi at pagiging ganid ang pinapairal ni Duterte. Kaya may mga ganitong mga kaguluhan ngayon, mga kababayan, na nangyayari sa ating bansa. Ayaw kasi nilang lumaban ng patas. Ayaw nilang mag-antay ng susunod na eleksyon. Ang gusto nila, mga kapatid, civil war. No? Gusto nila ng gulo. Kaya nilalaso nila ang isip ng taong bayan kasi gusto nilang magkagulo yung ating bansa. Di ba? Tinatakot, nilalason, lahat na, mga kapatid. No, ginagawa nila para lang makuha nila, no, ang kapangyarihan na meron ngayon si President Marcos. Yun lang naman, no. Yung interest nila sa kapangyarihan, mga kababayan, at interest ng bansang China, yung kanilang pinaglalaban ngayon. At ginagamit lang nila, mga kapatid, ang taong bayan. Yan po ang totoo dyan, mga kababayan. Ano? Tuloy. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay
nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Yon. Yan sila Duterte, mga kababayan. Yan ang Duterte Group. 'Di ba? Sila ang mga karumal-dumal, mga kapatid. No. Kaya kayo, no, na mga Didi shit, no, na naniniwala diyan sa mga Duterte, mag-isip kayo. 'Di ba? Dinadala kayo ni Duterte ngayon, no, sa giyera, no, sa civil war. No. Hindi giyera laban China, kundi civil war. Inuudyokan nila kayo para gumawa kayo ng karahasan, no, laban sa gobyerno. Yung kasi ang gusto nilang mangyari, mag-alsa kayo laban sa gobyerno. And ito mga kababayan, no, sa mga didishit natin mga kababayan, lagi niyong tandaan, hindi pwedeng manalo, no, ang mga terorista laban sa gobyerno. Walang ganong nangyari mga kapatid, no. Hindi pa nasulat yan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagwagi ang mga terorista laban sa gobyerno. Tinuturuan kayo, no, nila Duterte na maging terorista. I-terrorize ang gobyerno ni Marcos. 'Di ba? Ano pa ba ang magiging nito? Ano bang magiging punot dulo nito? 'Di ba? Gusto nilang kalabanin niyo ang gobyerno? 'Di ba? 'Yun yung magiging dulo niyan ng mga pinagagawa nilang destabilization rally. Tinuturuan nila kayong kalabanin ang gobyerno. At ano ba ang tawag sa mga taong kumakalaban sa gobyerno? Ang tawag diyan, mga terorista. No? Kaya kayo, pwede ko na kayong tawagin terorista. No? Kung kayo mga supporters ni Duterte, ang tawag sa inyo, mga terorista kayo. Oh. 'Di ba? Papayag ba kayo nun? Oh. Di na ako magtataka pagdating ng araw, hahantingin na rin kayo ng batas. Dahil nga, umanib kayo sa samahang terorista. Gets? Tuloy. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Tama. Salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Wala na mga kapatid. No? The end of story na talaga nila Duterte ito. At sana nga mga kababayan, gawan agad ang action ito ng ating gobyerno. Obvious naman. No? Lahat ng mga kaguluhan dito, sila Duterte talaga may pakananan mga kapatid. Sila ang nag-uudyok sa taong bayan. 'Di ba? Saan ba natuto ang taong bayan tawaging bangag si President Marcos? 'Di ba? Kila Duterte. No? Sila Duterte ang may pakananan. Kaya tinatawag ng taong bayan ngayon si BBM na bangag. I mean, hindi majority ng taong bayan, yung portion lang na mga Pilipinong naniniwala kay Duterte. Saan ba sila natuto na murahin ang presidente? Di ba kay Glenn Chong? Oh. Saan ba sila natuto na yurak-yurakan ang pagkatao ng First Lady ng bansang Pilipinas? Di ba kay Glenn Chong? Oh. Saan ba sila natuto mga kapatid? No, na wala di umano sa mapa ang West Philippine Sea. Di ba kay Vic Rodriguez? Di ba? Oh. Lahat ng disinformation mga kababayan, at paninira sa gobyerno nandyan, sa grupo nila Duterte. Kaya kayo magising na kayo, magising na kayo. Anyway guys, nandito lang tong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.